para sa pangalawang paksa ng ating Catholic Life Spirit in the Seminar. Ang ating pangalawang paksa, ang gagamitin ng ating Panginoon sa pamagat ng salvation, walang iba kundi ang ating kapatid, Brother Mark Rombano. Kayo po yung akong inaayahan na magsikayo sa presensya ng Panginoon. Kayo po yung ako din manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na hindi po ipinagkaloob sa amin. Na kami po yung makadalo at maging kaisa sa seminar na ito, Panginoon, upang matuto sa iyong mga salita at maunawaan namin ang magandang plano mo ng pagliligtas sa sangkatauhan. Kaya po na sa umagang ito, Panginoon, ay mabigyan kami ng wisdom na nagmumula sa iyo. Buksan niyo po ang aming puso, ang aming pandinig, at nawa ang bawat binhi na makakasik sa aming mga puso, Panginoon, ay tumimo ng malalim, matanim, at makapamunga ng masagana sa aming mga buhay. At ipaunawa niyo rin po sa aming Ama ang kahalagahan po ng sacrifice na ginawa mo. Maligtas mo lamang kami sa kamatayan. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bago po tayo umupo, mga kapatid, babasahin ko lamang po ang isang maikling talata sa 1 Peter chapter 2, verse 24. 1 Peter chapter 2, verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan, upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay pinagaling. Sapagkat kayo tulad ng mga tupang naligaw. Ngunit ngayon, kayo nanumbalik na upang sumunod sa pastor at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Mga minamahal ng magulang at kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos. Sige po, palakpan po natin ang pagkakabasa ng kanyang salita. Praise the Lord. Pwede na po kayo magsilpo sa presensya ng Panginoon. At magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Tulog na yata kayo eh. Ayan. Maganda po ang inyong lugar. Nga lang medyo malayo. Sa akin malayo. Kasi kanina nung pag-akyat ko dun, halos di ko na mahakbang yung paa ko eh. Naninigas na sa sobrang tagal na ako ay nagmumuto. Anyway, tayo po ay magninilay sa ikalawang yugto o paksa na ating pong pag-aaralan dito po sa seminar na ito. Ito po ay patungkol po sa topic or paksa tungkol po sa kaligtasan or salvation. Sabihin niyo nga po, salvation. Ang salvation po, mga kapatid, derived from various form. Ginagamit po siya ng Biblia sa maraming aspeto ng paglalahad, mga kapatid. Hindi lang po siya tumutukoy sa pagliligtas sa kasalanan, mga kapatid ko kay Kristo. For example, pinatranslate din po ang salvation into healing or made whole, to do well, and to preserve. Kaya ang idea po ng pagliligtas ay ilipat ang isang tao from a bad state sa hindi magandang kalagayan going to a better state. Amen? So, from a bad state, placing them in a better state, mga kapatid. Halimbawa po, yung tao po na nililigtas ng Diyos mula sa pagkakasakit patungo sa kagalingan. Mula sa pagkaalipin patungo sa kalayaan, mula sa pagiging makasalanan patungo po sa pagpapakabanal. So, sa Bible po, meron pong
salita na nagde-define sa kanya. Also translated po sa Greek word na sozo. Hindi hindi yung breast Ayan. Sozo, mga kapatid, means to save, to rescue, or to preserve something from peril, danger, or destruction. Kaya po sa religious context, mga kapatid, sozo describe salvation from sin and deliverance from death and its consequences, mga kapatid. Kasi ang tao na wala po sa relationship ng Diyos, mga kapatid, or hindi po siya under ng God's grace, siya po ay nakatakda na mapahamak. Siya po ay nakatakda na maparusahan at ang kanyang kaluluwa po ay destined for eternal damnation. Now, dyan po papasok yung word na salvation, kung saan tayo po ay iniligtas po ng Diyos sa ganyang klase ng mga danger. Now, ang salvation po, hindi lang po siya pina-highlight sa New Testament sa pamamagitan po ng kamatayan at sakripisyo ng Panginoon. Pinoforeshadow na po siya or inilalarawan na po siya doon pa lamang po sa Old Testament, yung pagliligtas na gagawin ng Diyos sa kanya pong bayan. So, gaya ng binanggit ko sa inyo kanina, salvation also means healing. Kagaya po ng nangyari po kay King Hezekiah na dapat siya ay mamamatay na sa kanyang karamdaman. Pero dahil po sa kanya pong pagtangis sa Diyos, ay iniligtas siya nito sa sakit na dapat sana ay papatay na sa kanya. Sabi po ng Isaiah 38, verse 1, "Set your house in order, for you shall die and not live." But Hezekiah went to God in tears, pleading for more time. And after God granted him another 15 years. So makikita po natin that the Lord saved Hezekiah from great illness na dapat sana ay mauuwi na sa kanyang pagkamatay. Nililigtas din po tayo ng Diyos sa isang horrible situation, mga kapatid. For example po, si Hannah. Si Hannah po ay isang babae na hindi po magkaanak. At ang kanya naman pong asawa ay meron pang isang asawang babae rin at marami itong anak doon. Now sabi ni Elkanah, "Hindi pa ba sapat ang pagmamahal ko sa iyo?" But of course, iba kasi yung pagmamahal ng asawa sa pagmamahal ng anak. Kaya buong kapaitan siyang tumatangis at nakita po siya ng propetang si Eli. Sabi ng propeta, "Umalis ka nga dito, lasing ka na naman." Pero sabi ni Hannah, "Hindi po ako lasing. Ako'y umiiyak at buong kapaitan kong sinusumbong sa Diyos ang masaklap na aking sinapit. Dahil ako ay kanyang pinagkaitan ng anak at ngayon ay nilalait ako ng isa pang asawang babae ng aking asawa." Pero alam niyo po, God granted her prayer, mga kapatid. Ang sabi po doon sa 1 Samuel chapter 2, "My heart rejoices in the Lord. My horn is exalted in the Lord. My mouth is enlarged over my enemies because I rejoice in thy salvation." So saan po siya iniligtas ng Diyos? Sa mockery, sa pang-iinsulto sa kanya, dahil alam niyo po ang mga kababaihan sa Israel, once na sila ay barren, sila ay baog, ay mababa po ang pagtingin sa kanila. Hindi po sila binibigyan ng ganoong tamang respeto bilang isang babae. So, another example po ng pagliligtas sa ginawa ng Diyos sa Lumang Tipan ay nang tumawid ang mga Israelita o mga Hebreo sa pangunguna po ni Moises. Alam niyo, takot na takot yung mga Hebreo kasi maaabutan na sila ng mga chariots, ng mga tauhan po ni Pharaoh. Pero ang sabi po ni Moses sa Exodus 14:13,
Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which He will show you today. Huwag kayong matakot, dahil ipapakita ng Diyos ang pagliligtas na gagawin niya sa kanyang bayan. Ay alam naman po natin ang nangyari. Nung itinaas ni Moises ang kanyang tungkod na hawak, yung Red Sea ay nahati sa gitna at nakatawid ang mga Hebreo. Amen? So, throughout the book of history ng Old Testament, mga kapatid, makikita natin yung several occasion na ang Diyos ay iniligtas po ang mga taong tumatawag sa Kanya. Amen, mga kapatid? Kahit po si David, kita niyo naman na duwag yung mga tauhan ni Saul at kahit si Haring Saul ay halos ayaw humarap sa napakalaking kalaban na si Goliath, mga kapatid. Pero ipinakita ng Diyos kung paano niya dineliver at iniligtas ang kanyang bayan sa mapang-insultong kalaban. Amen? Now, dito mo makikita natin na karamihan po ng mga biblical characters ng Old Testament, kung i-recognize natin, they were asking for salvation from sin. Kung mapapansin nyo, they were asking for physical deliverance. Pagliligtas mula po sa kanilang mga kaaway na gusto silang sakupin o gusto silang gawing alipin, mga kapatid. Amen? Kaya, mapapansin po natin dito na yung constant theme ng Old Testament, kapag ang tao ay humihingi ng saklolo sa Diyos, dumarating yung kanyang pagliligtas. Kaya po, sa panahon po ni Moses, nagkaroon ng covenant. Na kung kayo ay makikipagtipan sa akin at mamumuhay ng ayon sa aking kalooban, ililigtas ko kayo sa inyong mga kaaway. Ilalayo ko kayo sa anumang mga salot na pwede dumating. So, nandoon po yung pagliligtas na ginagawa ng Diyos. So, obedience was required if they wanted physical salvation, mga kapatid. So, ang Diyos po, nandyan, available po yung kanyang saving grace, mga kapatid. Pero doon lamang po sa mga tao na ang puso ay meron pong pagsunod sa Kanya. So, He will save the humble person. Amen? Ganon din po ang sinasabi sa Psalm 6, verse 2 to 4. Have mercy on me, O Lord, for I am weak. Heal me, for my bones are vexed. My soul is also sore. O Lord, how long? Return to me and deliver my soul and save me from thy mercy's sake. Kaya po, ang isa pong tao na tumatawag sa Kanya ay makakaasa po ng salvation. Now, pagdating po sa Book of Ezekiel, mas magiging malinaw na yung pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa panahon po ng Old Testament ay naglalarawan pala ng pagliligtas na gagawin ng bugtong na anak. Hindi lang from physical illness, hindi lang sa parents, hindi lang from dangers, hindi lang from enemies, kundi sa ating pong kasalanan. At yun po ang magiging misyon ng ating pong Panginoon. Amen, mga kapatid? Now, dito po, sa ating pong pinag-uusapan na ito, na soteriology, mga kapatid. Saan ba ito inaan para sa akin dito? Hindi nalagay pa. Now, sabi po ng Greek translation, soter means to save or to deliver. Maganda po ang mahulugan niya. Yung salvation or salvaging, mga kapatid, ay pagliligtas na ginagawa. Alam nyo,
Sa Pilipinas lang, pangit yung ibig sabihin ng salvage. Diba? Siyempre, ang naiisip natin when it comes to the word salvage, yung nakasako. Tsaka naka-blindfold mga kapatid. Pero alam niyo po, salvage ay maganda po yung kanya pong pakahulugan. At dito po sa doctrine na ito, mga kapatid ko kay Cristo, ay dapat po maging pamilyar ang mga Kristiyano. Not only because dito tinatalakay yung salvation plan na inilalakad sa atin ng Diyos, mga kapatid, kundi dito rin nakikita natin yung kahabagan niya sa mga tao hindi nakakaabot sa pamantayan na hinihingi po ng batas according sa batas ni Moises, mga kapatid. Kaya nga po, dyan po papasok yung kanyang kahabagan sa mga taong nagkakasala. Amen? Salvation involves the redemption of the whole man. At ino-offer po ito ng ating pong Panginoon. And of course, hindi po biro yung bayad na kanyang ginawa dahil involved po dito yung pagbubuhos or shedding of His own blood. Mamaya po, i-explain ko kung bakit po mahalaga yung dugo ng ating Panginoon. Now, ano po ba yung ating state or situation nung hindi pa natin tinatanggap yung salvation plan iniaalok po ng ating Diyos na buhay, mga kapatid? Sabi po sa Romans 3:23, that all have sinned and fallen short of the glory of God. Ang kasalanan ng tao, mga kapatid, lahat ng tao ay nagkasala sa harapan po ng Diyos, mga kapatid. At ang tanging kabayaran nito ay kamatayan. So, kung titignan po natin, ang nangyari po sa tao nung pumasok ang kasalanan sa kanyang buhay, kagaya ng ina-explain ko ni Brother Pat kanina sa Garden of Eve. Kasi ang plano talaga ng Diyos sa sangsinukob ay maganda eh. Kaso nga, na-fall sa temptation yung mag-asawa. Kaya po nagkaroon ng point of entry yung kasalanan. At ang naging consequence po nito ay kamatayan. Now, dahil ang ating unang mga magulang ay nagkasala, mga kapatid, yung mga susunod na generation ay namana po yung kasalanan na yun. Ay, hindi niyo ba napapansin minsan ang isang bata, kahit hindi mo naman tinuturo ang magsinungaling, nagkukusa siyang magsinungaling para pagtakpan yung kanyang kasalanan na gawa. Naalala ko, 2 years old pa lang yung aking pamangkin. Nahulog niya yung cellphone ko. At yung cellphone ko ay nakalasti na nga lang. Hindi pa yung mga Android, ay yung mga 3210, mga ganun type lang yung mga dikipan. Eh, nahulog niya, nagkalas-kalas. Tapos, tinakot ko, sabi ko, hala. Nung pinagalitan siya ng kanyang nanay, alam niyo pong ginawa, itong pamangkin ko ito na 2 years old, nagulat talaga ako eh. Ako yung kanyang tinuro. Ako daw yung may kasalanan. Di ba ho, nung pumasok yung kasalanan sa buhay ng tao, ang mag-asawang ito ay nagturuan. Sabi ni Adan, eto kasi, kung babae, ibinigay mo sa akin. Hindi ko naman sana kakainin yan eh. Inalok. Inikman ko. Sabi naman ng babae, kasi yung ahas eh. Sabi niya, pag kinain namin, di kami mamamatay. Kaya kung nangyari nung nakapasok po, ang kasalanan sa buhay ng tao, it creates a wall, a division. Kasi dapat meron tayong union sa Diyos. Pero dahil ang Diyos ay hindi po pwedeng maki-unite sa kasalanan, nagkaroon po tayo ng unang separation. Pagkahiwalay sa Kanya. Sabi po ng Isaiah 50 verse 1 and 2, indeed the Lord's hand is not too short to save,
and his ears not too deaf to hear. But your iniquities have built barriers between you and your God, and your sins have made him hid his face from you, so that he does not listen. Ang kasalanan nyo ang nakapagpahiwalay sa kanya. Hindi dahil nilayuan niya tayo, iniwanan niya tayo, kundi dahil sa kasalanan ay napahiwalay tayo, na-separate tayo sa magandang union natin sa ating pong Creator. Amen, mga kapatid? Hindi ba kung minsan, dahil sa atraso natin sa ating mga magulang, kaya minsan napapalayas tayo. Di ba, may nagawa kang isang kasalanan na parang para sa kanya, hindi yun katanggap-tanggap, bigla kang napapalayas. So ito po mag-asawang ito ay napalayas po sa Garden of Eden. At ang naging consequence nito, sa halip na sana'y pipitas na lang sila ng kanilang nakakain at di sila maghihirap, ngayon, kailangan paghirapan ng lalaki ang pagbubungkal ng lupa. At ang consequence naman sa babae, sa kanyang panganak, siya po ay labis na mahihirapan. Amen? Now, ang isa pong mga philosophy na ina-explain ng iba, ang tao naman daw po ay nagsusumikap gumawa ng mabuti para makapanumbalik sa kanyang Creator, sa kanyang Diyos. So bumabawi sa pag-areglo, sa paggawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Pero alam niyo po, according to the Bible, yung mga mabubuting gawa natin, pagdating ng panahon ng Judgment Day, ay magmumukhang maruming basahan lang sa kanyang harapan. Ibig sabihin, kahit anong pagsusulikap natin, hindi ito sasapat. Hindi aabot yung ating effort kung ikukumpara sa standard of righteousness ng Diyos. Kasi ganoon siya ka-holy, ganoon siya kabanal. Amen, mga kapatid? Sabi po ng Titus 3 verse 5, it tells us that we cannot be saved by works. Ganun din po sa Ephesians chapter 2, na tayo po iniligtas sa pamamagitan po ng grace o ng kahabagan ng Diyos and not merely by our own good works, mga kapatid. So, ang salvation po na iniaalok sa atin ng Diyos ay isang regalo. Ibig sabihin, hindi mo siya kailangan paghirapan. Kasi nga, gift eh. Nakatanggap na ba kayo ng regalo na pinaghirapan mo? Sabi mo, regaluhan mo naman ako, babayaran ko na lang. Hindi, regalo yun. Di ba? Bayad yun, di ba? Sabi mo sa boyfriend mo, regaluhan mo naman ako para may ma-post ako sa Facebook. Regaluhan mo ako ng iPhone. Babayaran ko na lang kapag may trabaho na ako. Hindi regalo yun kapag gano'n. Amen? Kaya kailangan po natin maunawaan, mga kapatid, na ang ating kasalanan, kahit kailan, hindi natin pwedeng bayaran ng sarili nating effort at mabubuting gawa. Dahil tanging ang Diyos lamang po ang siyang may karapatang magbayad o tumubos sa ating kasalanan sa pamamagitan po ng sakripisyong gagawin ng anak na kanya pong isusugo. Now, another situation, mga kapatid, ay yung condemnation. Sabi ko na Romans 6 verse 23, the penalty for sin or God's punishment for sin is death. Ganun din po ang sinasabi ng Ezekiel 18:4, that the soul that sins shall die. Ang taong nagkasala ay dapat po na mamatay. Kaya alam niyo po, kailangan natin maintindihan kahit pa paano yung doktrina ng pagliligtas o yung soteriology na tinatawag ng mga kapatid. Kasi po may character ang Diyos. Ano po yun? That He is just. And He demands full payment for sin. Kaya alam niyo, mahirap natin ipag-pray na maging makatarungan ang Diyos eh.
Kasi kapag pinairal na yung kanyang justice, patay tayo lahat. Kasi, kung paiiralin ng Diyos ang kanyang hustisya, at tayo makasalanan, ang mangyayari, tayo ang magbabayad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating kamatayan. Pero, hindi lang po siya binubuo ng kanyang pagiging isang just na Diyos. Mga kapatid, He is also a loving and a merciful God. Kaya po, ang Diyos hindi mo siya pwedeng ikulong sa karakter na ipinapakita ng Old Testament na kapag nagkasala ka, ipapatuklaw ka sa ahas, na kapag nagkasala ka, ipapalamon ka ng buhay sa lupa, na kapag nagkasala ka, pupugdawin ka ng apoy, kagaya ng ginawa ng mga propeta noon. Kasi pagdating sa New Testament, ipapakita ni Jesus na ang Ama ay isang Diyos na mapagkalinga, mapagpatawad, at tumatanggap sa mga taong nanunumbalik sa Kanya. Amen? Kaya nga po, ang heart of the Bible, or gospel, ay bilis na lang? Ang bilis na. Ang heart of the gospel, mga kapatid, ay Luke 15, about the prodigal son, mga kapatid. Nasa kabila po ng pagkukulang, pagtalikod at paglayas ng kalibugong anak, nung siya nagkaroon ng realization, hiyaka pa rin siya at ibinalik sa dating status ng kanyang mapagmahal na ama. So, bibilisan na natin mga kapatid kasi sabi ng MC ng 5 minutes na lang. Ano po yung salvation plan mga kapatid? Bakit po kailangan tayong iligtas ng Diyos? Why did God save us? Kaya yung binanggit ko kanina, hindi natin siya pwedeng ikulong sa character niya sa Old Testament. Sabi po ng Psalm 103 verse 17, "But from eternity to eternity, the Lord's faithful love is toward those who fear Him. Ang kanyang kahabagan ay nandoon sa mga taong mayroong takot sa Kanya." Amen? Bagamat ang tao ay nagkakasala, bagamat ang tao ay nagkukulang, yung kanya pong mercy ay available pa rin. Amen? Kaya pansin niyo ho, minsan ang anak natin, kahit gaano kasutin, kahit gaano katindi yung kalokohan, pero once na nag-sorry sa'yo ng seryoso, kahit lumayas, at ginawa yung gusto niyang gawin, then after all ay bumalik sa'yo at humingi ng tawad. After all, ginagawa mo pa rin naman ng pagpapatawad mga kapatid. Amen? So, sabi ko ng Lamentation 3:23, "Because of the Lord's faithful love, we do not perish, for His mercies never end." Dahil po, hindi lang siya Diyos na just or may justisya, siya rin ay Diyos na mapagpatawad at mayroong kahabagan sa mga taong humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Amen? Now, how did God make it possible for us to be saved? Dito na papasok yung tinatawag na atoning sacrifice. Diba sa Old Testament? Shortcut ko na lang ha. Diba sa Old Testament? Kailangan ang mga tao, lalo na yung mga Israelites, kailangan nila maghandog ng hayop. Nakakatayin kasi yung dugo nun na iwiwisik doon po sa dambana, yun po ay magsisimbolo ng pagtatakip sa kanilang kasalanan sa loob ng isang buong taon. Yun po. So, depende po yan sa status. Kapag medyo mayaman ka, kailangan toro o baka. Pag middle class, kambing or tupa. Pag mahirap ka naman ay kalapati, walang manok. Kalapati lang. Pag sobrang pag di mo talaga afford, ibong bato-bato. Ito hindi na ito nabibili, pwede mo na lang bulihin. Kasi ang mahalaga, meron kang may offer, pantakip sa iyong kasalanan.
Now, yan po yung nilalarawan ng sakripisyong kailangan pong pagdaanan ng ating Panginoon. Dahil nga, hindi tayo pwedeng makabayad sa ating kasalanan dahil nga forfeited yung ating estado dahil sa ating kasalanan. Ang ginawa po ng Ama, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak para siya ang magbayad sa ating mga nagawang kasalanan. So bakit kailangan yun, mga kapatid? Kasi nga, tanging dugo lang po ng Panginoong Hesus ang qualified at katanggap-tanggap. Wala kasi siyang bahid ng kasalanan. Hindi kagaya natin na namanan natin ang kasalanan natin sa ating unang mga magulang. Yes, pwede mong bayaran yung kasalanan mo sa pamamagitan ng dugo, pero ang tanong, tatanggapin ba ng langit yun? Pwede bayaran ng dugo mo, kaso hindi siya qualified kasi diabetic. Tanging dugo lang po ng Panginoon ang meron pong karapatang makapagtubos sa ating kasalanan. Kaya pansinin niyo po, kung bakit siya inilarawan na parang hayop na kinakay sa Book of Isaiah, kasi hindi pwede konting laslas lang, konting sugat lang. Ang brutal kasi na kailangan pagdaanan ni Jesus, di ba sa dami ng sugat, kailangan kasi yung dugo niya ay umagos. Hindi naman pwedeng tusukin lang ng karayo tapos itutulo na lang. Hindi pwede. Kailangan talaga siyang pahirapan. Kaya, buong katawan niya ay punong-puno ng latay at sugat. Nang sa gayon, kapag siya po ay inilatag sa krus, yung dugo na yon ay dadaloy. Mapupunasan yung kahoy. Kasi po, ang sabi po sa lumang tipan, ang tawang sinabit sa kahoy ay isinumpa. Kaya ang dugo po ng Panginoon kailangan tumalat sa kahoy para yung dugo niya ay umagos hanggang sa lupa. Kasi galing tayo sa lupa eh. Yun yung maglilinis sa ating mga kapatid. Ngayon, yung atonement, yung substitution, doon po magaganap. May shortcut ko na. Ang mangyayari po dyan, mga kapatid, magkakaroon po ng pagpapalit ng sitwasyon. Yung cross na yan ay symbol of shame, symbol of suffering, symbol of pain, and death, mga kapatid. Kasi lahat po ng ipinapako sa krus ay kriminal. Ngayon, dahil po sa sacrifice na pagdadaanan ng Panginoon, mag-iiba yung symbol ng krus. Ang ilalarawan niya ngayon, sa pinititingin tayo doon, ay isang Diyos na nagsakripisyo para sa kanyang creation. Kung ano di ba nakaano siya, nakalamping? Actually, hindi talaga ganyan yan, mga kapatid. Remember, ang damit ng Panginoon ay hinubad at pinagsugalan ng mga sundalo. Diba? Nagtalpak sila. Ang ipinapako sa krus, mga kapatid, ay nakahubad. Nakahubad. Kasi ang punto ng Roman government, pag kayo lumaban sa amin, ipapahiya namin kayo, kagaya sa taong ito, na nakahubad. Yung shame, yung kabustaan, lahat po ay inako ng Panginoon para yung kabanalan, yung kaluwalhatian ang malipat sa taong mananampalataya sa Kanya. Kaya po, kung noon, ang krus ng Kalbaryo, kung titignan mo, nandiyan yung death, nandiyan yung agony, nandiyan yung shame. Ngayon, dahil kay Kristo, pag tinignan mo yung cross, makikita mo na yung pagpapatawad ng Diyos. Makikita mo na yung pagmamahal at sakripisyong ginawa niya para sa atin. Dahil merong Diyos na nakipagpalit ng kanyang sitwasyon sa atin dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Tayo po kayo sa kanyang presensya. Maraming salamat po Diyos dahil walang ibang gumawa nito kundi ikaw lang. Talagang pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Nais ka namin purihin, nais ka namin luwalhatiin. Nais ka namin kilalanin bilang aming hari, manunubos, tagapagligtas ng aming mga buhay. Thank you
Palakpakan natin ang ating Diyos na nagligtas sa atin. Amen. Sige po, sa malakas na patuloy para iyawin siya lang. Tayo po ay magpapatuloy na para sa ating ikatlong paksa. Walang iba kundi ang New Life sa pamamagitan ni Brother Lando Flores.